Pantaleon Alvarez na handa di umano tumakbong presidente ng bansang Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa darating na 2028 national election kung sakaling ma-impeach ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam ay sinabi ni Alvarez na hindi na hadlang ang term limit sa saligang batas para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Malacanang. Ayon kasi sa kanya, ang provision laban sa re-election ay para lamang sa kasalukuyang nakaupong Pangulo. Ngunit hindi ito nagbabawal sa isang dating Pangulo na tumakbong muli matapos magpahinga ng isang termino. Matatanda noong nakarang taon ay ilang grupo ang nanawagan sa dating Pangulo na muling tumakbo bilang senador or mayor ng Davao City. Ngunit sinabi niya na wala na siyang balak pang bumalik sa politika. Subalit kung matatanggal sa pwesto, si Vice President Sara ay tila magbabago ang direksyon ng kanyang plano. Ayon pa sa isang Facebook post nilabas ng Dare to Ask sa kanilang official Facebook page, fact is some PDP senatorial balls will only make it if and only if the people supporting the Dutertes will go out and campaign for them, not just on social media, but really on the ground, to the grassroots. OFWs can use their power to the purse and kanila, mga family members in the Philippines. We have done this before. President Duterte in 2016, mga ordinaryong Pilipino ang kumilos, walang bumahang pera, makinarya at mga politiko sa kasama. Just ordinary Filipino people, their voice and vote. And hindi naman nagustuhan ni former Senate President Tito Soto ang naging pag-endorse ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang senatorial balls sa gitna kasi ng matinding galit ng mga ordinaryong Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang huling skandalos na 2025 national budget. Matapos banggitin ni dating Senador Tito Soto na mabigat ang basbas ng Pangulo, umaalingaw-ngaw ang tanong, mabigat ba or pabigat ang pag-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga kandidato sa 2025 midterm elections? Ngayong papalapit na ang eleksyon, sa mata ng mga kandidato, ang pag-endorso ng administrasyon ay mabigat na suporta. Ngunit sa mata ng ordinaryong Pilipino ay tila isang pabigat na babawas sa isang tsansang manalo ang isang kandidato. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan ni kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "Go, go, go, Tatay Digong, takbo ulit as president. Dito kami susuportahan ka namin. Para yung mga bangag dyan sa Pinas, mawawala na dami ng bangag ngayon simula si Bongbong Marcos ang president. Paalisin natin ang kurap sa ating bansa at ipabalik ang lahat ng kunilumbat na pera sa kaban ng bayan." Dito natin makikita mga lords na there's something wrong talaga sa administrasyon ngayon. Kasi imaginein mo, di ba? Pag kasimula pa lang ng Marcos admin, ito lang ata na administrasyon na to na ang daming nagsi-resign. No, parang ewan ko ba kung hindi nila nagugustuhan yung nasa loob. Katulad nito, si Secretary Cesar Chavez, Presidential Communication Office. Nako, baka hindi na niya makayanan yung mga fake news na binabalita nila. Basahin natin mga lords. "I will not be signing out as a believer in this administration, whose vision I will continue to support as a pursue endeavors outside of government but still within the realm of public service. I would like to thank the President for the opportunity to serve, which has been an honor of a lifetime made possible only by his trust and confidence in me." Diba? Bakit hindi sila nakakatagal? Diba? Talagang malaking palaisipan yan mga lords. Bakit yung mga nag-resign na mga secretary under Marcos admin, hindi sila makatagal? Sa bagay, kahit ako din. Na merong violation on impersonation. So ito ba, using lang yung mga trolls na nag-report ng sabay-sabay? Wow. O nag-inform sa inyo na sabay-sabay? Kasi Ikaw na ganyan lang. po experience na. Ay, Ikaw hindi na naman lang kayo, no? pag-aaksaya Kaya ng Mr. Chair, panahon. sa Facebook kasi ito tsaka sa Meta. Kaya gusto kong nandito sana yung Facebook Wow. and Meta. Kasi, Mr. Chair, Mark 180 days Zuckerberg! suspended yung aking Facebook account.
ng Meta Wow. dahil sa impersonation. Wow. So kaya gusto kong malaman din sa Google kung ano yung ibig sabihin nun. So, ayun po, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, imbitahin natin talaga dito yung Meta at saka yung Facebook. Wow. Didistorbohin mo pa? Hayop ka? Didistorbohin mo pa si Mark Zuckerberg? Sino ka? Ipapatawag daw niya ang Facebook at Meta. Ang lakas mo namang hinayupak ka, tapos pag hindi niyo magustuhan ang sagot, ipapakontempt niyo si Mark Zuckerberg. Ambat! Di mo! Kapal-kapal talaga na mukha. Akala talaga niya, no? Kumbaga superior siya ang batas. At talagang nag-akusa pa siya na pinagre-report daw ang kanyang account. Hoy, tang-igit mo! Walang mag-aaksaya ng panahon. Hayop ka! Ipapatawag daw niya yung Facebook at Meta. My goodness! Basahin natin yung sabi ni Barbie. Sabi niya, kung ika'y kumikita sa iyong pagbablog at namamonetize mo ang iyong contents, aba, teka muna, magbayad ka. Tanginang Barbie na to, mukhang pera. Diyos ko, kakarampot na nga lang yung kinikita actually sa pagbablog. Tapos, minsan pa nga, restricted ka pa. Like ako, monetize ako, pero restricted kasi ako eh. So, wala ding income. And actually, I'm just doing it lang talaga. Kasi gusto kong ihayag ang mga nangyayari ngayon at mga opinion ko, Barbie. Hindi kami mukhang pera katulad mo. Grabe, talagang pahirap kayo sa mga Pilipino eh, no? Konting kibot, lalagyan nyo na agad ng tax. Ikaw, Barbie, kung kumikita ka gamit ang kaban ng bayan, abay, mahiya ka naman. Hiyaya din. Nakakaluha ang biglang pagsipa ng presyo ng sibuyas. Yes, Abot ginoo ko. ng 200 piso kada kilo. Ha. Pero ang sabi ng grupong Sinag, hindi dapat ganyang kamahal dahil mura ang farm gate price. Apila pa nila, huwag muna mag-angkat ng sibuyas. Ang tugon ng Agriculture Department, tinutukan ni Maki Pulido. Amoy pa lang, matatakam ka na pag may ginisa munang sibuyas. Kaya nga isa ito sa paboritong pampalasa ng maraming Pilipino sa ulam. Pero ngayong Pebrero, maraming tinabangan sa presyo nitong abot hanggang 200 pesos kada kilo. Hanggang 50 ang iminahal niyan kumpara sa presyo noong Enero. I'm really just wondering, hindi mo ba kaya makontrol yan, Mr. President? Kasi di ba pinagmamayabang nyo? Bumababa na ang presyo. Saan banda bumababa, Mr. President? Yan yung problema sa bagong Pilipinas eh. Puro yabang, yabang ng yabang. Pero yung mga niyayabang nyo at sinasabi nyo sa mga bibig nyo, hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Kaya matatawa. Kaya no wonder, Mr. President, pinagtatawanan ka na lang talaga ng mga Pilipino. Naging DepEd Secretary ka pa ha? Pero wala man lang kayong nagagawa sa mga ganyan. Naaman si President, I'm not gonna take much of your time because kay Balog ko, you are all excited to hear Wow. what he has to say para ka natutunan. Wow. I would just like to say, isagitra na to. Okay na ba? BBM! 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 Doon nga ta, BBM! Matay minga man usab-usab! BBM! 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 Mingaw, mingaw. Okay, press, okay na dito. Wa na'y lami. The entire people of Negros Oriental. Wa truly na'y lami. loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, Press. Thank you, BBM. Kanintanan. At BBM. maayong hapon. Maraming salamat po. Wa na'y lami, call. BBM! Matay, mingaw man. Alam mo kung sino ka man ha. Ang mga tao na pagod na. Parang yung iba pumunta nga lang dyan. Kasi may job fair kayo or may pamimigay kayong ayuda. Hindi dahil andyan ang presidente. Wala nang gana. Kung sa Bisaya pa, wa na'y lami. Natin ng reaksyon itong post ni Brigadier General Orlando De Leon. 23 minutes ago, may post niya ito. Sabi niya, Hi Ace. Ibig sabihin si Congressman Ace Barbers ito. Hi Ace, nakakarami na sa iyo si Joey De Vebre. Believe pa naman sana ako sa iyo sa tapang mo, lalo na sa loob na nasa loob ka ng balwarte ng mga buhaya. Sagutin mo ito. Ipakita mo kay Joey na mali ang mga paratang sa iyo.
Pag nanahimik ka, aba baka totoo nga. Go, 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 Ace. Tapos, tawa ng emoji. So ito, isinare ni General De Leon ang mga post ni Joey De Bebre. 5 hours ago na post ito. So ito, magaling si Joey De Bebre na mag-research. Sabi niya, Ace Barbers served as a governor of Surigao del Norte from 2007 to 2010. As governor, he was entrusted with intelligence and confidential fund. Now, I am not totally against confidential and intelligence fund. For me, these funds are necessary tool to be an effective executive official if backed up by reasonable plans and programs. It is a matter of liquidation. As of June 30, 2022, according to this document, ito, may ipinakitang dokumento si Joey De Bebre, Ace Barbers has not liquidated 25,836,310 pesos confidential and intelligence fund transferred to him by the provincial capital of Surigao del Norte. Ito ang dapat pinaliliwanag mo, tax ng bayan yan. Tapos ang kapal ng mukha mong, medyo masama, hindi ko nalaman mo, na mag-demand sa mga vloggers na magbayad ng tax as if pwede naming iwasan yan. O gag. Binaliktad ko na lang. So ito, it's a document, tignan ko lang, maliliit provincial, so ito, sa dokumento, na according to Joey De Bebre, masyado lang maliliit. Hindi pa na-liquidate ni then Governor Ace Barbers ang kanyang confidential and intelligence fund. Ulitin ko yung amount 25,836,310 pesos. Kaya, sabi ni General De Leon, patunayan ni Congressman Ace Barbers na mali itong si Joey De Bebre. Magpakita siya ng dokumento rin na nagpapatunay na liquidated na itong amount na ito. So, agree ako doon sa punto de vista ni Joey De Bebre na kailangan ng isang executive official ang intelligence and confidential funds. Kami noon sa military service, ako as a commander, nangailangan din kami, although hindi masyadong malaki, kaya lang malaking tulong sa pagtupad ng aming misyon. Kaya lang, naliliquidate namin. So, dapat lang talaga na maliquidate. So ito, ang pinupunto ni Joey De Bebre is may pahayag si Congressman Ace Barbers na ang mga vloggers daw kumikita sa social media platforms, dapat daw mag-tax. So, ito, confidential funds ito, tax ng taong bayan, so dapat maipaliwanag kung na-liquidate na ba o hindi pa. So, nagtatanong lang naman. So, kung na-liquidate, edi, ipakita ang liquidation ito, tapos na, tapos na ang issue. So, I don't know kung sasagutin ba ito ni Congressman Ace Barbers. Magmatiyag na lang tayo. Tingnan na lang natin. Medyo mainit. Ito isa si Joey De Bebre na sa 12 social media influencers na na-isyuhan na ng subpoena. So pag hindi pa sila magpakita, mag-attend sa next TRICOM hearing, talagang cite and contempt na ang susunod dito. Isa lang ang medyo makalusot siguro. Wais itong si Sasasot. Nag-i-email siya, nagko-communicate siya sa House of Representatives, humihingi ng link para mag-attend siya ng Zoom. Ngayon, nag-respond na ang committee secretariat, yung TRICOM secretariat, na natanggap na nila yung email. Hihintayin na lang ang desisyon ng mga chairperson sa TRICOM kung papayag, may go signal ang chairpersons, papadalahan si Sasasot ng link o maka-attend na si Sasasot sa next
TRICOM hearing. Yan. Kaabang-abang yan. Magkakaroon ng epic showdown. Bakbakan to the max. Yan lang, problema. Baka ma-cite in contempt si Sasasot na naka-zoom. So, i-cite in contempt nila. Paano nila ikulong? Sino ba talaga ang malakas? Team Duterte o Team PBBM? Sabi nila, mas marami daw ang mga tao na pro Marcos. Sabi ng Okta, 36%. 18% lang daw ang pro Duterte. Okta naman yan. Ito ang tunay na survey. Kalye survey sa Santa Cruz, Manila. Manila ito ha. Sabi ni Manny Pacquiao, 12-0 daw. 0 daw ang Team Duterte sa Manila. Ito, Mr. Manny Pacquiao. Panoorin mo ang video na ito. Kalye survey, hindi mo pwedeng dayain ang Kalye survey. Tinanong ang taga Santa Cruz, Manila, sino ang mas gusto nila, Team Duterte o Team Marcos? Sana mapanood ito ni PBBM, mapanood ito ni Manny Pacquiao. Mas Manila, no? Kalye survey tayo dito tungkol sa senatorial slate sa 2025 May no election. Tanawin natin sila kung sino ang kanila napupuso ang suportahan. Team Duterte o Team Marcos po, mga kababayan. Tara, mga kababayan natin. Umaga, sa parating na May 2025 na senatorial election, kung kayo tatanungin, sino ang inyong susuportahan? Team Duterte, Team Marcos, Team Makabayan ka? Team Duterte. Bakit sir? Duterte, 1-0. Ganda magpalaan si Duterte. Takot lahat ng magnanakaw, lahat ng mga landlord. Talaga sir? Ano ba? Kinagandaan ni Duterte, talagang action din to. Action. Action. At saka yung mga sir, kayo po ba na kayo sa sila? Ewan ko, hindi pa bumababa yung bigas eh. Bigas. Oo. Makasama ba kayo na kanta? Ngayon, bali, kanta kami ng Kalye survey, no? For senatorial line-up sa darating na May 2025 election. Kung kayo siya ang tatanungin, ma'am, sino ang inyong susuportahan? Sila ang aming senatorial. Si Duterte. Oh. Bakit si Duterte, ma'am? Ay, matapang. Matapang. Si Marcos at saka si Makabayan. Sino? Isa lang si Duterte lang. Pero isa lang sila. Siya lang, ma'am. Pwede naman yung bakante lang, di ba? Kung siya isa lang kasi. Tatanungin ko si Duterte, ano po yung, ano nyo? Ano po yung napunta niyo sa kanya? Matapang siya. Matapang. Matapang. Matakot na yung mga... Hindi naman, may respeto. Ayun, respect ko na. Respeto. Matanga-tanga, hindi ka respeto. Sino kayong tatanga-tanga? Susuportahan, Team Duterte ba, Team Marcos, or Team Makabayan lang? Si Duterte po. Bakit ma'am Duterte, ma'am?